A day in my life bilang isang ate na nagpasyang mangupahan dito sa Bicol kasama ang aking kapatid. Hi guys, ito nga pala ang pangalawang araw namin dito sa inuupahan naming bahay. Alas 4 pa nga lang ng umaga ay gising na ako, nauna pa ako sa alarm clock. Ginising ko naman si Hana ng alas 5 upang mag-almusal. May pasok kasi siya ngayon sa school. Doon nga kami sa tito ko magkakape. Wala pa kasi akong inita ng tubig. Tapos dumaan muna kami sa bayan, bibili sana kami ng pandesal kaso hindi pa bukas yung mga bakery. Buti nga dito kay Tito ay may nakaredy na talaga palaging mainit na tubig. Tapos buti na lang bukas na rin yung tindahan, nakabili kami ng tinapay na may palaman na peanut butter. Pagkatapos nga namin mag-almusal ay bumalik na rin kami sa bahay. 6:45 kasi ang pasok ni Hana. Ang pasok pala dito sa probinsya ay maghapon. Hindi pa naman kasi ganun ka-crowded dito kaya okay lang. Unlike sa Maynila ay talagang kailangan hati-hatiin ng oras. Habang naliligo nga si Hana, inaasikaso ko na yung gamit niya. Shoutout pala sa Blade Auto Center. Salamat po sa binigay niyong tumbler. Ito na yung ipapagamit ko kay Hana na tubigan niya. Pagkatapos niya maligo, ay nagtabo na rin ako dahil maliligo na rin ako pagkaalis niya. Ang init kasi, tapos sabi niya ang sarap daw ng tubig dahil maligamgam. Ganyan lang daw ang suot niya, Friday naman kaya okay lang. Kapag Friday kasi, ayun yung mga outdoor activities nila. Tapos nung paalis na nga siya, sabi ko i-kiss niya ako, pakita namin na sweet kami sa camera. Pero dahilan ko lang talaga yon. Gusto ko kasi matuto sila na maging malambing. Kasi 'di ba ang sarap sa pakiramdam na nagmamahalan ng magkakapatid. Pag-alis niya nga ay nag-asikaso na rin ako. Medyo marami rin kasi akong gagawin ngayong araw. Gusto ko maging productive. Kasama na rin talaga sa routine ko yung magbasa ng libro pagkatapos maligo. At least 3 pages lang. More on motivational book talaga yung mga binabasa ko. Alam nyo na, para mas ma-motivate. Pagkatapos niyan, ibinuksan ko yung laptop ko. Dito kasi ako nagtatype ng mga script ng mga iba-vlog kong products. So nagtatanong pala kung anong source of income ko. Puro freelancing lang ako. Nang kung ano-ano. 7:30, umalis na rin ako ng bahay. Napagpasyahan ko na kausapin yung teacher ni Hana tungkol sa mga papel niya. Ang maganda nga sa nakuha naming upahan ay malapit lang sa school ni Hana, may shortcut. Paglabas dito ay kantin na agad. Yung may-ari kasi ng inupahan namin ay isa sa nagmamanage ng kantin ng school ng Central. Pagkapasok ko nga dito, inalok agad ako ng lugaw na may itlog. Ang sarap. Sobrang bait din pala niyan. Sabi niya, papahiramin niya daw ako ng kaldero at kawali bukas. Pagkatapos ko nga kumain, ay dumiretso na ako sa teacher ni Hana, kay Sir Ariel. Okay naman ang mga napag-usapan namin. Ang iniintay na lang namin na yung SF10 ni Hana. Pagkatapos nga, ipapunta naman ako sa punong guro. Gusto ko kasing pasalamatan si Ma'am Erlene sa pagtanggap niya sa kapatid ko kahit late enroll na. Kaso wala pa siya, kaya iniwan ko na lang dito sa table niya. Magtataka yun, kanino galing itong santol? Umuwi na lang rin ako. Tapos nung pauwi na nga ako, ay nagkukulitan dito sa kantin. Nasabi na rin po pala ni ate na nagva-vlog-vlog na nga ako, kaya tuwan-tuwa naman sila ate dito. Ang sarap lang sa pakiramdam kasi very supportive sila. Pag-uwi ko nga sa bahay ay sakto, pumunta yung kapatid ko. Bili raw kami ng sardinas, pang sahog sa sinantol. Yun kasi yung ulam namin mamayang tanghalian. Nagpasama na rin ako papuntang bayan kasi bibili ako ng pugon para may lutuan na kami ni Hana. Buti na nga lang at andyan ang kapatid ko, napakabigat pala nito. Inuwi lang namin ito tapos pumunta na rin kami sa bahay nila. Sakto kasi magtatanghalian na din. Nung luto na nga yung ulam, ay dito na kami kumain sa kubo. O diba ang ganda, parang naka-outing ka laang. Fast forward ay nakatulog ako ng alauna. Nagising ako ay meriendahan na. Aba syempre, kape is life. At ito pala yung isa sa pinagkakakitaan ko, yung pagiging affiliator. Binablog ko ito and pinopromote. Kapag may bumili, ay may commission ako. Kahit ano talaga pinapasok ko, basta legal ha. May iniintay nga rin akong bisita. May nag-message kasi sa Facebook ko na may pupunta daw dito at gusto makapagpa-picture sa akin. At ayan nga, pagdating nila, may dala silang merienda. O diba, san ka pa? Naku po, dapat ko itong suklian ng kutsinta. Nung nakaalis na nga yung mga bisita ko, ay tinatawag ko na si Hana. Ay talaga, parang ayaw na po bagang umahon sa dagat. Habang naliligo pa nga si Hana sa dagat, ay pumunta na lang ako ng bayan. Bumili lang ako ng mga stock na sabon, shampoo, sanitary. Basta mga pangangailangan lang muna, alam nyo na. Tipid-tipid, mahirap kapusin. Pag-uwi ko nga sa bahay ay napagod ako, pero parang mas gusto ko pang mapagod. Kaya naman nagtabo ako, nagigib ako ng panligo ni Hana. Para pagdating niya dito ay maliligo na lang siya. Tapos meron pala ditong dikuryenteng tubig. Ayan nga, tumaagos kaya pinatay ko. Sayang kasi pero naastigan talaga ako dyan. Maya-maya nga ay dumating na ang kapatid ko. Hinahayaan ko lang naman kasi siyang maligo ng dagat. Gamot din kasi ang dagat. Pagkatapos ay inutusan ko siyang pumunta kay Joy kasi ibibigay yung pambili ng ulam. Kulang pa kasi talaga yung mga gamit namin dito. Iniintay ko kasi yung mga gamit na in-order ko sa Shopee. Bale, rice cooker lang naman yun. Tsaka initan ng tubig. Tapos yung ulam ay doon na lang sa pugon. Ayun lang, buong araw naman ay productive. Kinabukasan ay panibagong araw na naman. Bukas ay Sabado, walang pasok si Hana, kaya maglalaba kami. Aminado ako na medyo nahihirapan ako, pero masarap naman sa puso. So paano? Salamat sa Diyos sa pag-iingat ngayong araw.
Bukas naman po ulit. Thank you for watching. Jane!